Gabi ng Misteryo. Okay mga misteryo, and welcome again sa ating program, Gabi ng Misteryo. Tayo'y napakapalad ngayong gabing ito at ating sa tabi si Brother John ng Ulat ni JJ na paroon pa rito sa Baguio City. Very interesting, Brother John, ang experience sa Baguio. Pero una-una, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Ray, and good evening everyone sa ating mga tagapakinig mula Luzon hanggang Mindanao. Ayan, and palagpasin natin sa Pilipinas. Hanggang sa ibang bansa. Asia Pacific, Europa, Amerika, Latin America, at palagpasin pa natin sa planetang ito. Tama. Hanggang sa ibang mga planeta. Hello Universe, mga kaibigan, muli sa ating programa Gabi ng Misteryo. Thank you po sa inyong patuloy na pagsuporta. And of course, very interesting yung mga pag-iikot ni Brother John dyan sa Baguio City. Alam po ninyo, ang Baguio City, punong-puno rin ng misteryo. Punong-puno rin po ng kababalaghan. Di ba, nakasama rin natin si Brother John sa Diplomat Hotel na talagang punong-puno rin ng misteryo yung Diplomat Hotel na yan. At naramdaman niya rin yung presensya ng mga gumagalang kaluluwa. Ayan. Hindi po tayo nananakot. Ano po? Very informative po ang ating program sa Gabi ng Misteryo. At ikaw, Brother John, talaga ba nararamdaman mo yung presensya ng mga gumagala? Actually, totoo yun na mararamdaman mo talaga sila. No, kahit saan ka man naroon, andun talaga sila. Kapag nararamdaman mo sila, mafe-feel mo kasi may energy, may something na kakaiba. Talaga. So, paano yung something na kakaiba sa'yo? Yung unang-una, yung mga signs na may presence of energy or may mga entities, may mga spirits, unang-una, tatayuan ka ng balahibo. So, yun ang pinaka-basic. No? Talaga. Pangalawa, yung tinatawag na minsan sumasakit yung ulo mo kapag hindi mo makakayanan, sasakit talaga yung ulo mo. Ganun. Yung all of a sudden na nararamdaman mo na bigla na lang tumayo yung mga balahibo mo na alam mo na, yung hindi mo naman inaasahan, meron yon. Meron mga ganun na cases. So, yung nangilabot, nagtatayo niyo mo balahibo? Tsaka depende kung gaano kadami yung presence of entities doon sa lugar na yun. Malalaman talaga. Ano yun, yun na hindi gano'ng pinapansin natin mga babae. Yung pag nangilabot na, tumatayo yung mga balahibo. Para sabi, wala yan. Ano lang, nangilabot lang. Pero, in the first place, yung ating pong kilabot, yung tumatay mga ano po yan, alarm system po natin yan kapag mayroon pong nasasagap na ibang enerhiya sa paligid. Other than your energy, kasi meron tayong auric field, di ba? Meron tayong energy. So, kapag merong ibang energy na nasagap o naramdaman natin, okay, dumikit dun sa ating auric field, yun, doon nagkakaroon ng alarm system yung ating sarili, nangingilabot tayo. Yes. Pero of course, ano yan, subject for verification or validation sa lugar. Pero, speaking of Baguio City, talagang ikaw, naikot mo ng Baguio City. Anong mga lugar sa Baguio City talagang alam mong may presensya ng mga ghost, paranormal? Actually, marami and we all know na yung Baguio talaga is isa rin yun sa mga destinations na kapag sinabi mong Baguio, may mga presence of mga entities, mga ghosts. At alam naman natin sa history ng Baguio is isa yun sa pinaka naapektuhan during the World War II. Oh yes. So yun, so maraming namatay. And then hindi lang during during Spanish era pa. So depende sa lugar na pero sa mga nabisita ko na lugar, meron talaga like for example, Diplomat Hotel, sa Teachers Camp, so, at saka yun naman ang pagkaalam natin kasi kahit sino naman itanong mo, ganun din naman ang sasabihin ng iba na usually ganun. So marami, kahit nga sa
alam mo na sa naglalakad ka lang sa gabi, no? So may mga presence naman talaga. So pero sila yung mga hindi dapat katakutan kasi it's a normal thing naman sa ating katawan na mararamdaman talaga natin na may presence of energy. Ayun. So, in fact, actually, yung ibang man pupunta ng Baguio City, gusto rin nilang ma-experience yung ganun. Exactly. Kasi yun din ang habol ng iba eh. Na parang it's not just only a tourist destination, but of course they want to experience something different. Especially yung Diplomat Hotel. Diplomat Hotel. So yun sa pinuntahan natin na recently, yun nga. Pamoso talaga tong Diplomat Hotel, Kasi maraming nangyari niyan during the World War II, di ba? So yung Japanese occupation. So yun, malakas ang presence ng mga spirits doon, and according din sa mga nakabisita, tsaka yung pumupunta doon para na alam mo na mag-create ng content or mag-vlog, so ini-include nila yon. Isa yun sa mga first destination nila na the reason why they go to Baguio is because of that situation. Yung teachers camp. Teachers camp. Yes. Yung teachers camp na may pinupunta doon ng mga ghost hunter, Saka ghost may mga hunters. experience. Meron daw gumagano sa gabi. Totoo. Yes, actually, totoo yun. And I have some Na-experience mo yun? Sa teacher's camp kasi, I never tried to experience it kasi hindi pa naman ako na talaga, gusto ko Hindi ka pa actually, nag-overnight doon? hindi pa ako nag-overnight doon, pero gusto ko ma-experience. Ganun. Talaga? Pero according to my friends na nanggaling na doon, it's actually certified na meron talaga na ganun. So, ano bang history ng teachers camp? wala akong specific information, but according to them na may narinig sila naglalakad, and then minsan may kumakatok doon sa kung saan sila nagsastay sa teacher's camp, ganyan. So ganon yung mga experiences nila. Pero personally, wala pa akong experience doon. And I do hope kung talaga para ma-prove natin sa sarili natin. Pumunta doon one time. Yes. And then ano pa? Saan pa ba? Lawakan. I have an experience there with my friend. Anong experience mo doon? So, that was way back mga late 90s na kasi we were assigned in Baguio, no? When I was still an agent, no, sa isang company, sa corporate world, during the corporate world. So, ngayon, may pinuntahan kami ng friend ko, yung relative niya sa Lawakan. And meron itong story na kapag dumadaan daw yung taxi doon, no, kailangan magbusina, or yung kotse, kailangan magbusina. Bakit? Kasi yun yung parang nagbibigay ka sa kanila ng warning na dadaan ka. So ngayon, ang taxi na sinakyan namin, no, nakalimutan niya magbusina, ganyan. And then, ang nangyari, yun nga, ang isa, hindi inaasahan, nag-stop yung taxi. Biglang tumigil yung nasira yung makina. Nasira yung makina? Oo. Wow. So, ang pag-aalam ko, alam ko na yun kasi naririnig ko na yan dati na kailangan magbusina, gano'n. Tapos tinanong namin yung driver mismo ng taxi. Sabi niya, nakalimutan ko kasi magbusina. So, alam na namin, ang gano'n. Pero wala naman nagpakitang white lady? Wala naman nagpakita, pero it's known already for that, na sa Lawakan Road daw, merong talagang gano'n, na mga incidents. May marami na raw incidents doon kapag dumadaan doon yung sasakyan o lalo na yung mga taxi ngayon mga TNBS abay meron daw pumapara na nakaputing babae sumasakay. Recently merong ganong incident, talagang kitang-kita doon sa camera nung driver na nagbukas yung pinto. Pero yung driver daw nakikita niya may babae. Pero sa camera wala nakikita. Yes, na ano ko yun, napanood ko yun. Sumakay doon sa kanyang likuran. At tinanong pa nga niya, saan po ba tayo? Ako sumagot daw yung babae sa pagkakaintindi niya. Pero doon sa camera, walang nakikita at wala rin naririnig na kausap. Pero nagsasalita yung driver. At a certain point, after siguro few meters o 1 kilometro, bigla daw bumaba. Tumigil yung sasakyan. Talagang kita mo yung pagbukas sa kapagsara ng pinto Pero nung nakita mo yan, parang wala naman. No, wala talaga. Siya lang nakakita. Siya lang nakakita.
So, hindi mo naman na-experience yun. Hindi ko pa naman na-experience. Actually, gusto ko rin ng ano yun eh. Sure. Kasi actually, sa Ah, pagkakaalam, mm. so just to let you know na mahilig ako sa mga ganun eh. Mga Oh. yung experience. Oh. Konting takot pero lakas ng loob lang talaga. Okay. So, So, ganun lang. Para at least ma-prove mo sa sarili mo na totoo yung mga sinasabi nila. ayun. Ganon. I think hindi naman yata natatakot eh. Hindi naman. Sabi nga, ang takot daw nasa isip lang natin. Tama. If Tama. we induce yung Yeah. takot, matatakot talaga tayo. Pero of course, dahil sa iba, kakaiba, hindi siya tao, natural lang reaction natin, matakot. Mm. Alright, so, diplomat, teacher's camp, Lawakan. ano pa? Tapos, Yung recent mo lang, yeah. Baguio Museum ba yun? Oo, Baguio Museum. Mm. So, actually, first time ko nakapasok doon sa Baguio Museum. Okay. I've been wanting to makapasok doon. Actually, maganda naman talaga yung Baguio Museum kasi doon mo makikita yung history ng Baguio. Mhm. So, doon, sa experience ko, pumasok ko sa bandang second floor yun eh. Kasi there are 4 floors Okay. sa Baguio Museum. Malaki ba yung Baguio Museum? Malaki. Oh. Parang sa labas, makikita mo lang siya ordinary building, pero pagpasok mo, maganda siya. Kasi doon, yung bang building makaluma na? makaluma. Oh, Luma na yung building na talaga? yan. Yes. And then, pumasok ako doon, nag-register ako kasi kailangan mo mag-register doon. And then, okay lang sa first floor, okay lang, no? Makikita mo yung mga damit, mga replicas, mga ganyan. Mhm. So, pag akit ko doon sa second floor, may naramdaman na ako. Anong naramdaman mo? Kinikilabutan na ako eh. Alam mo na sa unexpected na pangyayari na bigla na lang tatayo yung balahibo mo. Hindi lang tatayo yung balahibo mo, kundi ang dami. Parang ang kapal ng Wow. tapos parang may mainit sa likod mo. Mainit sa likod. Oo, parang may mainit sa likod mo. Ano yun, So, parang may nakayakap sa likod mo? siguro, baka nga. Pero normally kasi minsan nakakita tayo, minsan Oo. hindi naman. So, in that case, hindi ako nakakita. Pero mostly, nararamdaman ko sila. May nararamdaman akong energy dito sa may Baguio Museum, no? Hindi ko lang alam, pero parang meron may presence ng energy, At saka, yung balahibo ko, nagtatayuan. Tsaka may nafe-feel ako So, hindi lang isa, kundi marami. Ganyan. So, pero ito, masasabi ko na sa'yo, wala naman dapat Katakot, kakatakutan. oo. Oo, kasi ano lang yan kumbaga, Actually, exciting nga yun. exciting, yes, exciting. So, Pero wala naman. it also proved na mayaman sa kultura ang Baguio City. Exactly, yes. Saka marami ng pinagdaanan ng Baguio City. Yeah, So and yung look at mga them. ganito mga eerie or creepy experiences ay bahagi na yun ng history kultura. ng Yes. Baguio. In fact, sa buong Pilipinas, yan, dito nga lang sa Intramuros, I don't know kung napunta ka na Intramuros. Ganun din kasi Actually, ganun din. Oo. May mararamdaman ka rin talaga. kasi pinagdaanan na yan during Spanish era, tapos sa mga panahon ng digmaan, Hapon, Amerikano, hanggang sa mga panahon ito. So nandiyan na sila. So anong ginawa mo nung maramdaman mo yung Para ka bang sinasakal dun sa loob ng Baguio Museum? Hindi naman siya. Pero sa tingin ko, kasi magkakaroon ka ng thoughts na kapag nandun ka katulad ko, sensitive ako sa mga energies, no? Tsaka minsan may nakaka-receive tayo ng message, no? Parang they're welcoming you. So, it's yun one naman way. Yes. So, yung feeling mo, they are welcoming you. Thank you at nadalaw ka sa akin. Finally, nakadalaw ka rin dito sa may Baguio Museum kasi ang tagal-tagal mo na dito sa Baguio, 3 years ka na dito sa Baguio, pero never mo pa kami dinalaw. Dinalaw. Oo. So, first time ko yun, Ayun. that was last January 3. So, siguro, sabi nila ay salamat, nandito na si Yes. ulat ni JJ. Iuulat ni JJ yung Baguio Museum para dagsain ng mga turista. Yes, Yun. yes. So, Ang ganun. galing-galing. It's welcoming. They're just welcoming me. So, ramdam ko yun kasi iba yung takot na nararamdaman mo. Takot na parang ang dami ang dami. Parang they're just welcoming you na feel free to, alam mo na ikutin tong ng museum kasi
there are so many things that you will learn from Yes. this museum. So yan ho, mga kababayan, hindi man tayo dapat na matakot, ano. In fact, sa mga lugar na pinupunta natin sa Pilipinas, marami tayong ma-experience, marami tayong mararamdaman. Pero all of these are part of our history sa ating bansa, no. Mayaman po talaga ang Pilipinas, kaya di yung mga ibang mga turista na pupunta rito to experience yung hindi lang siguro yung kinakain natin, yung kapiyastahan natin, kundi yan, yung other side of history ng Pilipinas, yung mga hindi nakikita na nararamdaman natin. So baka pwedeng paki-invite mo yung ating mga kababayan na magtungo sa Baguio City. Marami, no? Ikaw kasi, kinukunan mo ng Pictures, yung ibang mga scenery. videos, Oo. yes. Ano bang mga tourist destinations na talagang patuloy pa rin dinadagsa sa Baguio City? Actually, marami, no? Yung mga usual na alam mo yung pabalik-balik na like Burnham Park, Yan. Wright Park, and the Mansion, yan. Yun yung mga Uy, free- speaking of mansion, meron ba doon? actually, hindi ko pa napasok yun. Hindi pa ako nakapasok yun. So, yun yung Wright Park, the Mansion, and Session Road. Especially Session Road kasi touristic spot din yan eh. Baguio Cathedral, Burnham Park, yun. Saan nga ba nakatayo dati yung Hyatt Hotel? Ang Hyatt Hotel actually sa South Drive siya. South Drive. Oo. Yun yung Ikaw, nasira. nagpunta ka na ba ng Hyatt Hotel? Meron kang bang nararamdaman na kakaiba rin? Meron. That was actually 2 years ago nang pumunta ako doon. That was New Year. No? Oo. But I think that was way back 2024. No, and pumunta na ako doon kasi I was just curious kung saan, kasi hindi ko pa alam kung nasaan mismo Yung exactly Hyatt Hotel. yung Hyatt Hotel. So nagtanong-tanong pa ako, unfortunately, kasi yung iba hindi na rin nila alam yung mga history about Sa it. kalaman kasi ng lahat, mga babayan, yung Hyatt Hotel po ay bumagsak po yan during the magnitude 7.8 earthquake way back 1990. That was July 16, That was July 16, 1990. 1990. So, marami pong mga namatay, hindi lang sa Baguio, kundi sa iba pang mga lugar sa Central Luzon, pero particularly in Baguio City. Gumuho yung Hyatt Hotel. May mga survivor dyan, ano? Yes, Oo. meron mga survivor din. Tsaka isa yun sa mga iconic na hotels doon na yun nga, na pinupuntahan talaga ng mga mga Okay. tao kapag So, doon sila nagsistay. So, Si isa yun. Brother John ng ulat ni JJ ay makikita po ninyo sa Baguio City from time to time, especially during this coming Panagbenga. Panagbenga Yes. Festival. This will be, kailan ba to? Panagbengas will start February 1. February actually. 1. Pero before February 1, nandun na ako. Kasi I really want to cover before na the event until such kasi nag-end yan first week ng March. So, ganun. It's a long month celebration. And please invite din yung ating mga fans sa Gabi ng Misteryo, sa iyong mga kababayan, sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas na suportahan ka sa iyong Facebook page. Oh yes, thank you so much, Ray, for this opportunity. So I would like to invite you to visit my Facebook page that is Ulat ni JJ, double J. So ganun, and then we have some updates there regarding Baguio, like memories of Baguio's different pictures, vlogs natin. So nandun. And of course, we wanted to help actually yung mga natin, yung mga nagbibisita doon, kung ano talaga yung Baguio before. Yes. Kaya may mga pictures ako ng then and now about Baguio, mga old pictures. So ganun 'yon. So yun, we would like to invite you to visit, and of course follow niyo na rin para for more updates, no. Yes. And then also I would like to invite you to makinig kayo dito sa mga Gabi ng Misteryo Tuwing ni Sabado. Ray every Saturday. 10 ng gabi. Yes, 10 o'clock ng Sa gabi. DZRH. Kaya, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Anyo pa rin pong lingkod, mga kaibigan, kasama si Brother John ng ulat ni JJ na lagi nakatambay sa Session Road sa Baguio City. Exactly. Kaya wala pong absent, ha. Salamat po sa inyo. See you. Gabi ng Misteryo.